Muli po isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras po ito ako'y taos-pusong nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa patuloy pong pinagkakalob niya sa aking privilege opportunity na patuloy pong makapagbahagi sa inyo muli ng kanyang mga mensahe, salita na patuloy po nating magiging patnubay at gabay sa ating mga buhay. Muli po sa pangunguna ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus, nais ko pong muling magbahagi sa inyo ng mensahe entitled Focus in Pleasing God First. Ayan po. Napakaganda po ng mensahe na iparating po ng ating Panginoong Diyos sa ating lahat, lalong-lalo na yung mga pleaser. Yan. At sino po ba yung mga pleaser? Yung mga taong nais na mabigyan ng kaluguran ang lahat ng nasa paligid niya. Ngunit nakakalimutan niyang mas bigyan ng kasiyahan ang Diyos na siya naman ang karapat-dapat na manguna sa lahat ng nais nating mabigyan ng kapurihan sa ating mga buhay. Dahil po, many people focusing to please other rather than God. Ito po ang katotohanan na nangyayari sa mundo ngayon. Maraming tao ang higit na pinapahalagaan na mabigyan ng kaluguran ang mga nasa paligid niya higit sa Diyos. Ayan po. Ito po yung mga taong tinatawag na pleaser. Yung gusto niya, ma-please niya ang lahat ng mga tao. Gusto niya, hindi niya mahindian ang lahat ng mga tao. Ang hindi niya alam, sa pagiging pleaser niya, naghahari o nabubuo ang pagkataong pagiging self-righteous. Ayan po. Yung mga taong gusto niya, bawat kilos niya, nakatingin siya sa mga taong nakatingin sa kanya. Gusto niya, laging may masabing maganda sa kanya. Yun po yung mga tinatawag na pleaser. Pero nakakalimutan naman nilang bigyan ng kaluguran yung Diyos na higit na karapat-dapat na dapat siya ang pagtuunan natin at mabigyan natin ng kasiyahan sa ating mga buhay. Ayan po. Bakit po kailangan? Kailangan pong maitama tayo ng Diyos sa tunay na kailangan natin dapat bigyan ng unang malugod o unang mabigyan na natin ng kasiyahan. Kasi po, tandaan po natin, linikha po tayo ng Diyos dito sa mundong ito upang magbigay ng kaluguran sa Kanya. Yes, doon po sa pangalawang utos, isinabi po doon na love your neighbors. But bago po sinabi ang love your neighbors, love your God with all your heart, with all your might, and with all your soul. Di po ba? Kaya marami ang taong nakakalimutan na kung sino ang dapat bigyan ng unang kaligayahan o kasiyahan higit sa iba. Kaya po, tandaan po natin, yung pagiging pleaser, hindi naman po masama yan. Hindi po maging masama yung makapagbigay tayo ng kaluguran sa iba. But kung yung mga ibang tao na lang ang nagiging focus natin, ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, ang nais nating mabigyan ng kasiyahan sa ating buhay, at nakakalimutan na natin yung karapat-dapat na unahin na ating mabigyan ng kaluguran sa ating buhay ay siya ang naisang tatabi natin. Doon na po nagiging mali ang pagiging pleaser natin. Kaya po, sa mensaheng nais parating po ng ating Panginoon Diyos, nais niya lang po tayong ibalik sa tunay at karapat-dapat na dapat nating gawin. Wala pong kawalan, walang kaluguyan kung uunahin nating mabigyan ng kaluguran ang ating Panginoong Diyos. Ayan po. Ano po ba yung pag inuna mong ma-please ang Diyos? Ano po ba ang ibibigay niya sa iyo? Number 1, blessing. Favor, prosperity. Hindi ka niya pagkukulangin sa anumang bagay at proteksyon. Yan po ang ibibigay ng Diyos sa iyo. At higit sa lahat, bibigyan ka niya ng kapayapaan. Kaya po sa Matthew 6:33, ito po yung verses na memorize na ng maraming tao. Ngunit hirap sila sa paggawa sa verses na to. Yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall added unto you. Yan po yung dapat nating pagbasihan sa tuwing tayo'y magiging pleaser. Yung kung gusto mong magbigay ng kaluguran, kailangan mong unahin ng bigyan ng kasiyahan, kaluguran, ang Diyos na siyang lumikha sa atin. Di po ba? Kaya po, pag inuna natin ang Diyos na mabigyan ng kasiyahan, kaluguran, blessing upon to us, bibigyan kanya ng provision, ng favor, ng protection, and peace. At pag
ang tao naman po ang inuna natin. Ito po, luging-lugi tayo. Kapag ang tao ang inuna nating plinis sa ating buhay, lugi po tayo. Kasi 10 beses mo pong maggagawan ng kabutihan ng taong yan, ma-please mo siya ng 10 times, magkamali ka lang o hindi mo lang siya ma-please ng 2 or 3 times, mag-iiba na po ang pagtingin niya sa'yo. Hindi po siya katulad ng Diyos. Ang Diyos po natin, kahit napakaliit lang po ng bagay na nagawa natin at nabigyan siya ng kaluguran, yun po'y patuloy pong magbubunga. At hindi po nawawala sa isipan ng ating Panginoong Diyos ang mga mabubuting bagay na ginagawa natin patungkol sa Kanya. Ngayon, paano natin mapiplease ang Diyos? Number 1, do His will with faith and love. Gawin po natin ang Kanyang kalooban ng may pananampalataya at pag-ibig. Ganito po ang nasusulat sa Book of Hebreo 11:6. Dahil po, ayon po sa libro ng Hebreo, chapter 11, verse 6, hindi po daw natin mapiplease ang Diyos without faith. Kaya po, kailangan po sa lahat ng ginagawa natin, lalo-lalo na pag sa kalooban ng Diyos, sa pagtulong o paggawa ng mabuti, kailangan po naghahari o nag-uugat ang lahat sa pananampalataya at sa pag-ibig. Kaya po sa Book of Hebreo, we cannot please God without faith. At sa Book of Corinthians, ganito po ang nasusulat. Book of Corinthians, chapter 16, verse 14. Ayan po, 1 Corinthians, chapter 16, verse 14. Ganito po ang nasusulat. At ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. Ayan po. Paano po natin mapiplease ang Diyos? Gawin po natin ang kalooban niya ng may pananampalataya at pag-ibig. Pangalawa, be a living sacrifice. Ayan po. Para ma-please po natin ang Panginoong Diyos natin, kailangan maging living sacrifice po tayo o buhay na sakripisyo o buhay na handog sa ating Panginoong Diyos. Kaya po nasusulat sa Romans chapter 12:1. Ganito po ang nasusulat. Chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ayan po. Kailangan po, upang ma-please natin ang ating Panginoong Diyos, ang ating mga buhay ay patuloy po natin ialay sa Kanya bilang buhay na sakripisyo. Paano po yun? Yung paglilingkod sa Kanya ay huwag po natin aalisin. The more po natin pinaglilingkuran ng ating Panginoong Diyos, the more po siya napiplease sa atin. Kaya po, mga minamahal kong kapatid, mga kaibigan, napakasimpleng mga mensahe po ang mga pinapaabot po ng ating Panginoong Diyos sa ating lahat upang patuloy pong maitama natin yung pagiging pleaser natin. Uulitin ko po, walang masama po yung maging pleaser tayo sa mga kapwa nating tao, sa pamilya natin. But lagi nating tatandaan, bago po tayo mag-please sa iba, kailangan ay ma-please muna po natin ang ating Panginoong Diyos na siya naman ang nagbigay ng buhay, lakas at kung bakit ka nakakagawa ng mabubuting bagay. It because of His will. Kapahintulutan lang niya po kung bakit tayo nakakatulong sa iba, nakakagawa ng mabuti sa iba, dahil ang lahat ng bagay na meron tayo, sa Kanya lang nagmula. Muli po, nais ko rin pong i-share sa inyo ang naging blessing po o ang pagtugon ng ating Panginoong Diyos sa aking desire nung last September 30, nagdiwang po ako ng kaarawan at napakasarap po pala na pleasing God first. Ayan po. Hindi po ako naghanda sa aking kaarawan, ngunit naghanda po ako para po magawa ang kalooban ng Diyos. Kasi po, sinunod ko po kung ano yung kalooban ng Diyos. Ang nasusulat po sa Book of Lucas. Ganito po ang nasusulat. Book of Luke, ayan, chapter 14, verse 13 to 14. Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo lang ang mga mahirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, magiging mapalad ka dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga banal. Yan po. Yan po yung isang natutunan ko ngayon. Yung pleasing God first bago ang lahat. Ito po yung kagandahan. Kapag inuna mong plinis ang Diyos, magiging secondary po yung pleasing others. Yung, nagawa mo na yung makapagbigay ng kaluguran sa Diyos at nagawa mo pa na magawang pa yung magkaroon ng magawang mabuting bagay sa kapwa mo. Kaya po,
wag po nating aalisin sa ating puso't isipan kung saan nanggagaling lahat ang mga bagay na meron tayo. Kaya po, sa mumuting mensaheng ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos, nais ko lang pong i-share sa inyo to. Hindi ko po pinagyayabang yung ano man yung pinahintulutan ng Diyos na nagawa ko. Wala naman po akong magagawa kung hindi niya lang po tinugon yung desire na patuloy ko pong ma-please ang Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban ng may pananampalataya at pag-ibig. Muli po, sa mumuting oras pong ito, naway patuloy pong naging pagpapala ang mensaheng ito at naway patuloy po natin maging patnubay at gabay ang mga sisimpleng mensaheng ipinaghahati po sa atin ng ating Panginoong Diyos at patuloy pong ating panghawakan ito. Patuloy nating isa puso at higit sa lahat, patuloy nating isa buhay. Muli po, maraming salamat sa Diyos na patuloy na nagbibigay sa akin ng kalakasan, ng oportunidad at nagbibigay sa akin ng kagalakan to share His word sa inyong lahat. Muli po, sa Diyos lang ang papuri, karangalan at pasasalamat at sa ngalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. God bless all.